Maligayang pagdating sa pangdaigdigang tape ministry ni Brother William Branham. Minamahal na refleksyon ni Jesus Kristo. Inisip ng mga tao na tayo ay baliw, nakaupo sa ating mga tahanan at simbahan, nakikinig sa mga tape. Inisip nila na patay gutom na kami. Hindi nila namalayan na nakaupo kami sa presensya ng liwanag na agustong anak, nahihinog at pinapakain ng nakaimbak ng pagkain tulad ng mga guya sa isang kwadra. Tayo ang trigo na mas abanse, handang kunin. Kung gusto nilang mamuhay sa kanilang mga tradisyon, sige, hindi sa atin. Nabubuhay tayo sa liwanag para sa ating panahon. Ano ang liwanag para sa ating panahon? Ipinadala ng Diyos sa mundo ang kanyang makapangyarihang ikapitong anghel upang pamunuan ang kanyang nobya. Ano siya? Siya ay isang propeta. Natupad ang sinabi niya. Siya ang salita ng Diyos na nahayag. Siya ay isang pagpapakita ng liwanag ng salita ng Diyos. Siya ang liwanag ng Diyos para sa araw na ito. Nagpatuloy lang si Moses gayon paman, dahil siya ang buhay. Siya ang liwanag ng oras. Kung ano ang mayroon siya, ano yun? Ipinakikita ng Diyos ang kanyang ipinangakong salita sa pamagitan ni Moises, at si Moises ang liwanag. Si Elias ang liwanag. Ang liwanag. Hallelujah! Siya ang liwanag. Ang liwanag. Siya ang salita ng Diyos na nahayag. Si Juan, nang siya ay pumarito sa lupa, sinabi ni Jesus, siya ay isang maliwanag at nagniningning na liwanag. Hallelujah! Bakit? Siya ang salita na nahayag. Pagkatapos, ayon sa salita, ang liwanag para sa ating panahon ay ang propeta ng Diyos, si William Marion Branham, ang sumisigaw sa ilang ng Babylonia. Lumabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong makibahagi sa kanyang mga kasalanan. Siya ang katuparan ng Malakias 4, versikulo 5 at Apokalipsis Kapitulo 10, versikulo 7. Nagsalita lang siya at sinabing, ito ay naroroon, at ito ay naroroon. Walang anumang bagay dito. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng isang alderya. Wala doon. Sabi lang niya, hayan na, at nagkaroon. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali, at ito ay kailangan matupad. Nakita namin ang liwanag, kanyang salita na kanyang ipinangako para sa araw na ito. Ito ay napatunayan at pinagtibay na ito ang katotohanan. Ito ang liwanag ng oras. Walang kapalit sa pagkaalam. Kung ano ang ating pinakikinggan ay ang salita na nahayag para sa ngayon. Wala itong mga uod dito. Zero. Kung ang iba ay nasiyahan sa ibang bagay, sige. Ngunit hindi kami. Hindi itong hahulugan na hindi ka maaring makinig sa iyong pastor o na ang ministeryo ay hindi maaring mangaral. Hindi man. Ngunit dapat mong salain ang bawat salita. Maririnig mo sa pamagitan ng dakilang filter ng Diyos ang mensahe na ito sa tape. Kapag sinabi nilang tapos na ang mga araw ng isang taong mensahe, iyan ay mga uod. Kapag sinabi nilang hindi nila absolute ang mensaheng ito, mga uod iyon. Kapag sinabi nilang hindi sapat ang pakikinig sa mga tape, mga uod iyon. Wala nang hihigit pa sa pinipindot lang ang play. Alam mong masasabi mong amen ang bawat salita. Walang ibang lugar na magagawa mo iyon maliban sa pakikinig sa mensahe ng oras. Ngayon, tayo ang refleksyon ni Jesus Kristo para sa ngayon. Tayo ang kanyang salita na nahayag.
Tayo ang kanyang pinili upang tumanggap ng kanyang dakilang pahayag sa katapusan ng panahon. Tayo ang kanyang nobya. Ang kanyang nobya lamang ang magkaroon ng tunay na kapahayagan ng liwanag para sa ngayon. Malalaman nila ang liwanag na ito. Malalaman nila ang liwanag na ito ang maghahanda sa kanila. Ang liwanag na ito ay ang Espiritu Santo na nagsasalita sa pamagitan ng kanyang anghel na mensahero. Gusto mo bang maupo sa presensya ng liwanag? Gusto mo bang maupo sa presensya ng liwanag ng Diyos sa isang oras? Pagkatapos ay inanyayahan kita na sumama sa amin sa linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig namin ang may isang lalaki rito na makapagbubukas ng ilaw. 63-1229 M. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. Henesis, Kapitulo 1, versikulo 3. Henesis, Kabanata 2. Awit, Kapitulo 22. Joel, Kapitulo 2, versikulo 28. Isaías, Kapitulo 7, versikulo 14. Isaías, Kapitulo 9, versikulo 6. Isaías, Kapitulo 28, versikulo 10. Isaías, Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 7. San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 17. San Mateo, Kabanata 24 at 28. San Marcos, Kabanata 16. Apokalipsis, Kabanata 3. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom. www.branhamtabernacle.org